Ngayong paparating na season, maraming players ang nakakapanibagong makitang suot ang jersey ng kanilang bagong team. Nandyan si Giannis Antetokounmpo na naka-Heat jersey, LeBron James sa 76ers jersey, LaMelo Ball sa Minnesota, Jaylen Brown sa Philadelphia, Ja Morant sa Portland at marami pang iba. Kaya ngayon, balikan naman natin ng ilang NBA icons na minsan nating nakita sa ibang team at aminin natin, parang ang weird nilang tingnan sa ibang jersey. Unahin na natin si Tony Parker. Halos buong karir niya ay kilala natin siya bilang Spurs legend. Si Parker ay dinraft ng San Antonio Spurs noong 2001 at tumagal siya ng 17 season sa team. Kasama sina Tim Duncan at Manu Ginobili. Nanalo siya ng 4 na NBA championship at naging Finals MVP noong 2007. Pero noong 2018, ginulat niya tayong lahat nang bigla siyang mag-sign sa Charlotte Hornets. Isang season lang siya sa Charlotte bago tuluyang magretiro matapos ang 18 season sa NBA. Next, si AI. Kapag sinabi mong Allen Iverson, automatic Philadelphia 76ers ang pumapasok sa isip natin. Pero alam mo bang minsan din nakita ang legendary number 3 na naka-Memphis Grizzlies jersey? Noong September 2009, pumirma si Iverson sa Grizzlies bilang free agent matapos ang stint niya sa Detroit at Denver. Pero hindi naging maganda ang kanyang stay sa Memphis. 3 games lang ang nilaro niya para sa Grizzlies bago sila naghiwalay ng landas. At pagkatapos nito, bumalik siya sa Philadelphia para sa kanyang huling NBA stint at doon na din nagretiro. Sunod, si Dwayne Wade. Pamilyar sa ating mga NBA fans na si Dwayne Wade ay naka-Miami Heat jersey. Pero after 13 years niya sa Miami, nag-sign siya sa kanyang hometown Chicago for 1 year. At noong 2017, pumirma si Wade sa Cavaliers. Oo, naging Cavaliers si D. Wade. Doon niya muling nakasama ang matalik niyang kaibigan na si LeBron James. Medyo weird lang pero 46 games lang naman siya naglaro sa Cleveland bago siya itinrade pabalik sa Miami Heat noong February 2018. At doon na rin niya tinapos ang kanyang karir noong 2019. Next, ang Knicks legend na si Patrick Ewing. Parang automatic natin siyang naiisip na naka-Knicks jersey. 15 seasons ba naman siyang naglaro para sa New York mula 1985 hanggang 2000. Pero bago ang 2000-2001 season, itinrade siya ng Knicks sa Seattle Supersonics matapos hindi magkasundo tungkol sa contract extension. Isang season lang siyang naglaro sa Seattle bago naman pumirma sa Orlando Magic noong 2001. At isa pang season ang itinagal niya sa Orlando bago tuluyang magretiro noong 2002. Scottie Pippen. Para sa mga batang NBA fans, baka kilala lang si Scottie bilang miyembro ng Chicago Bulls. Bakit naman hindi? Sa Chicago niya nakuha ang kanyang 6 na kampyonato. Naglaro siya bilang miyembro ng Chicago Bulls ng 11 seasons. Pero noong 1997 to 1998 season, natapos na ang Bulls dynasty at na-trade si Pippen sa Houston Rockets. Isang season lang siya sa Houston bago naman siya napunta sa Portland Trail Blazers. Doon siya naglaro ng 4 seasons bago tuluyang bumalik sa Chicago para tapusin ang kanyang karir noong 2003. Tracy McGrady. Kung pamilyar ka kay T-Mac bilang miyembro ng Toronto Raptors, Orlando Magic at Houston Rockets, maiintindihan ko dahil nagkalat ang highlights niya habang naglalaro siya sa mga teams na yan. Pero alam mo ba na bago tuluyang mag-retire, nakasuot din si Tracy McGrady ng Atlanta Hawks at San Antonio Spurs jersey? Pero naglaro pa siya actually para sa New York Knicks at Detroit Pistons. At noong 2011, pumirma din siya sa Atlanta Hawks at naglaro doon ng isang season. Pagkatapos noon, naglaro siya sa China bago muling bumalik sa NBA noong 2013 and this time sa San Antonio Spurs. Hindi na siya naglaro o nagamit ng regular season game para sa Spurs. Pero nakasama siya sa kanilang playoff run at umabot hanggang NBA Finals. At pagkatapos ng season na yon, tuluyan na nagretiro si T-Mac sa NBA. Sayang kasi kung nagstay pa siya sa Spurs ng isa pang season, nagkaroon sana siya ng singsing bago magretiro dahil nagkampiyon ng Spurs noong 2014. Next naman, si Hakeem Olajuwon. Kapag sinabi mong Hakeem, automatic Houston Rockets ang pumapasok sa isip natin. At hindi rin nakakapagtaka dahil 17 seasons siyang naglaro sa Houston, kung saan siya naging 2-time NBA champion, 2-time Finals MVP at MVP. At noong 2001, matapos ang 17 seasons sa Rockets, na-trade si Hakeem sa Toronto
Isang season lang siya sa Raptors at naglaro ng 61 regular season games bago tuluyang magretiro noong 2002 dahil sa back injury. Sayang, isang season na lang bago magretiro na trade pa. Sunod naman si Paul Pierce. Ito naman pamilyar talaga bilang miyembro ng Boston Celtics. 15 season siyang naglaro sa Boston kung saan siya naging NBA champion at Finals MVP noong 2008. Pero pagkatapos ng 15 season sa Celtics, na-trade siya sa Brooklyn Nets noong 2013. Isang season lang siya sa Brooklyn at pagkatapos ay naglaro ng isang season sa Washington Wizards at noong 2015, dumating ang jersey na talaga nakakapanibago, ang Los Angeles Clippers jersey. Doon naglaro si Pierce ng 2 seasons bago tuluyang magretiro pagkatapos ng 2016 to 2017 season. Charles Barkley. Kung nakasanayan mong makita si Barkley bilang miyembro ng Philadelphia 76ers at Phoenix Suns, understandable dahil 8 seasons siyang naglaro sa Philadelphia bago lumipat sa Phoenix at gumugol ng 4 seasons doon kung saan nakuha niya ang 1993 MVP award. Pero noong 1996, matapos ang 4 seasons sa Phoenix, na-trade si Barkley sa Houston Rockets para makasama sina Hakeem Olajuwon at Clyde Drexler. Doon niya ginugol ang huling 4 na seasons ng kanyang NBA career bago tuluyang magretiro noong 2000. At next, nabanggit na din naman natin si Clyde Drexler, sunod na natin dahil 12 seasons din siyang naging miyembro ng Portland Trail Blazers at 2 beses niyang dinala ang team sa NBA Finals. Pero noong February 1995, after 12 years bilang Trail Blazer, na-trade si Drexler sa Houston Rockets. Doon niya muling nakasama ang college teammate niyang si Hakeem Olajuwon at sa parehong taon nanalo sila ng NBA Championship. Doon na din niya tinapos ang karir niya. Sayang, nahuli ng dating si Charles Barkley. 1995 nag-champion sila Drexler at Hakeem. 1996 naging miyembro ng Rockets si Barkley. E di, sana hindi siya inuulam ni Shaq ngayon at sinasabihang ringless. Karl Malone, isang Jazz legend. So, sanay tayo na nakikita siya sa mga photos and videos na naka-Utah Jazz jersey. 18 seasons siyang naglaro sa Utah. Kasama si John Stockton at doon niya ginugol ang halos buong Hall of Fame career niya. Noong 2003, matapos ang 18 seasons sa Jazz, pumirma si Malone sa Los Angeles Lakers para makasama sina Kobe Bryant at Shaquille O'Neal sa isang loaded lineup na naghahangad ng championship. Isang season lang siya sa Lakers at kahit umabot sila sa NBA Finals, hindi nila nakuha ang titulo. Nayari sila ng Detroit Pistons noon. Pagkatapos ng 2003 to 2004 season, tuluyan na nagretiro si Karl Malone. At last, but definitely not the least, Michael Jordan. Kahit saan mo makita si MJ, videos, photos, brand, statue, o kahit sa isip natin mga fans, si MJ na naka-number 23 Chicago Bulls jersey ang nakikita natin. Sa sobrang iconic ni MJ, pati nga yung number 45 at number 12 jersey number na ginamit niya, sumikat din. Gaya ni Scottie Pippen, sa Chicago niya din nakuha ang kanyang 6 na kampyonato at doon din siya naging mukha ng isa sa pinakamalaking dynasty sa NBA. Pero noong 2001, matapos ang halos 3 taong retirement, nag-comeback si Jordan at naglaro para sa Wizards. At kahit hindi na siya yung Jordan na nakasanayan natin sa Bulls, nag-average pa rin siya ng 22.9 points sa unang season niya sa Washington at naging All-Star ulit. 2 season siyang naglaro sa Washington mula 2001 hanggang 2003 bago niya tuluyang tinapos ang kanyang NBA career. So, yan ang listahan ko ng mga players na weird tignan gamit ang ibang jersey. Madami pa yan actually. Nandiyan pa yung Ben Wallace sa Cleveland, Shaquille O'Neal sa Boston, Pau Gasol sa Milwaukee at Robert Parrish bilang miyembro ng Chicago Bulls. Yung iba, comment mo na lang sa baba. Paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.